It's a JK morning to all of you. Another loan, another day. Kumusta ang ating mga loan consultant, partner agency, aspiring loan consultant, at sa lahat ng mga nanonood today, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. So gusto kong kayong kumustahin. Kumusta ang mga requirements, mga applications nyo, yung mga kliyente nyo. So maganda ang panahon ngayon. Pwede nyo bisitahin, pwede kayo mag-set ng appointment, pwede kayo makipag-usap sa kanya via telephone or email, kung ano man yung mode of communication na komportable kayo pare-pareho. So subukan nating i-close na yung sales, ipasok natin this week at ma-process natin siya. Siyempre, by end of November, dapat na-i-enjoy nyo na yung commission nyo kasi malapit na ang holidays na season. Siyempre, yung Christmas Day. So, kailangan mayroong pondo tayo, may budget sa mga inaanak natin, sa mga plano nyong bakasyon, at pagpasok ng taon, ang New Year's Day, siyempre, mahaba-habang panahon na naman yung 2025. So, ina-expect ko na marami kayong ma-generate na loan applications para makapag-enjoy kayo sa inyong bakasyon talaga. Siyempre, malaki ang commission yan, di ba? Kagaya ng ulit-ulit kong binabanggit. 3% ang commission ng isang loan consultant at 5% naman para sa loan partner agency natin. Siyempre, iba pa rin yung mga renewal accounts at saka yung overriding commission na paulit-ulit kong sinasabi at hoping ma-enjoy nyo yan lahat. Kasi para sa inyo talaga yan at dinesign yan ng company para ma-enjoy nyo. Okay? So, ngayong araw na to, it's another JK Talks. Gusto kong bigyan kayo ng value today at simple tips. Ano ba yung mga dapat natin gawin? At malaman nyo ano ba yung duties and responsibilities ng isang loan consultant para hindi kayo naliligaw. Okay? So, pag sinabi kasing loan consultant, dapat master mo talaga yung product mo eh. Okay? Hindi pwedeng basta kunwari lang loan consultant, ang nakakaalam lang na loan consultant kay ikaw lang at saka yung anak mo, di ba? Yung kapitbahay mo mismo hindi alam na loan consultant ka. So, dapat master mo talaga yung product mo. So, kahit nasa anong industriya ka man, let's say nasa real estate ka man, di ba? Nasa car industry ka man or nandito ka sa katulad namin sa JK Capital Finance, mga loans ang ino-offer namin, loan product, kagaya sa amin, business loan, yan, dapat master mo talaga yan. Kasi dyan tayo makaka-penetrate ng mga accounts, mga kliyente na talagang nangangailangan talaga ng ating serbisyo. Pero sa side natin, ano po yung mga duties and responsibilities natin? Okay? So, number one, bilang loan consultant, dapat tumatawag tayo sa mga tao na nangangailangan talaga ng loan. Okay? So, sino ba ang target market natin? So, ang target market natin ay ang mga business owner under ng SMEs, yung small medium enterprises. So hahanapan mo siya ng mga kliyente na fit do sa criteria na hinahanap natin. Okay? Pangalawa, makipag-meet ka sa mga aplikante at ipaliwanag mo ano ba yung klase ng loan na meron tayo. So, kunyari sa ibang company ka man, alam naman namin na affiliated ka ng ibang financial institution. So ano ba yung pagkakaiba meron kami sa JK Capital at ano naman yung ibang dala mo galing sa ibang financing institution. So, dapat kabisado mo lahat yan. Makipag-meet ka sa mga possible client mo o prospect client mo. Pangatlo, i-analyze mo din kung ano yung mga financial information na pwede mong makita do sa iyong kliyente o sa iyong prospect para malaman mo based on criteria kung fit ba siya dun sa ina-apply niyang loan sa atin. Okay, wag yung sabak ng sabak kasi mamukat-mukat mo o kaya magulat ka na lang na hindi pala siya fit sa criteria natin. So, mahalaga na alam mo ang financial capacity ng client, yung cash flow niya, yung annual financial statement niya kung meron man. Tingnan mo rin kung ano yung laman ng bank statement niya. So, doon pa lang makikita mo na kung qualified siya doon sa hinihiram niya or doon sa product na kinukuha niya sa atin. Okay? Naintindihan ba? Yes. Siyempre, dadako tayo doon sa pang-apat, mag-provide ka ng advice sa kanila. Okay, mahalaga na bago ka pumunta sa iyong kliyente is nakita mo na yung nature ng kanyang negosyo. Kasi hindi ka pwedeng sasaba ka na lang doon. Kunyari, construction company, hindi mo alam kung ano yung mga terminologies na ginagamit, paano nagpo-process yung kanilang negosyo. So, mahihirapan ka. So, bago ka pumunta sa isang kliyente, mahalaga na inaral mo muna kung ano talaga at paano dumadalo yung kanilang proseso ng kanilang transaksyon. Okay, so hindi lang sa construction company, ganun din kung restaurant yan, di ba? Kung bakery yan, di ba? Kung trading yan, kung wholesale yan, kung importation yan, o real estate man yan. So, dapat alam mo talaga, bago mo puntahan, aralin mo muna. Kasi mas maganda kung nakakapagbigay ka ng value o ng advice sa kanila, matutuwa siya na, okay, itong loan consultant na to.
nakakatulong siya sa akin para mas lumawak yung idea ko sa pagninegosyo. Okay? So, malalaking factor yun. Okay? Sa pamagitan nung kasi, maaaring makapag-close ka ng sales kapag ibinigay mo yung galing mo sa pagbibigay ng advice sa kanila. And syempre, turuan mo sila kung ano ba yung best product na talagang para sa kanila. So, dapat silipin mo yung 4 na aspeto ng pagninegosyo. Tingnan mo kung kumusta ang kanilang finances, di ba? Kumusta ang kanilang sales department, kung meron man. Kumusta ang kanilang marketing, di ba? Kumusta ang kanilang operation. So, doon makikita mo kung saan may problema. At the same time, makikita mo rin kung fit ba siya doon sa ino-offer mong value sa kanila or yung ino-offer mong product sa kanila. Siyempre, dito sa amin sa JK Capital, particular kami doon sa business loan. So, kung business loan pag-uusapan, talagang kailangan mong makita yung operation nila at saka yung transaction nila everyday. Bilang loan consultant, dapat alam mo ito para makapagbigay ka ng mas mainam na product kung ano ba talaga yung fit sa kanila. Okay? Yan. Sana doon sa binigay naming tips sa inyo, nakakuha kayo ng magandang puntos at nagkaroon kayo ng idea. Kasi pinipilit namin every day na makapag-upload ng videos na to at makapagbigay kami sa inyo ng value. So, very informative yung mga binibigay namin at magagamit ito sa inyong pangaraw-araw na trabaho. So, hindi lamang dito sa JK Capital. So, maging sa anumang industriya ka naroroon, mahalaga na alam mo talaga yung ginagawa mo. At syempre, kung nakaabot ka sa puntong ito, huwag mong kakalimutang i-follow, i-like, i-share ang ating content at para makita rin ito ng ibang tao na interesado sa mga itong klase ng content, di ba? So, malaking tulong yung ginagawa mo at ginagawa ko. May bahagi natin. It's free, very informative ang JK Capital Finance, hindi madamot sa information. At gusto namin talagang matuto ka hanggang sa masanay ka sa ganitong klase ng trabaho. Kasi yung ganitong klase ng trabaho, ito rin ay isang negosyo na ang puhunan mo talaga ay yung angking talino at ang iyong boses. Okay, so kung meron kang naririnig na ganitong klaseng content everyday, mas madadagdagan pa yung angking talino na meron ka. Okay, at tataas yung kumpiyansa mo sa sarili, yung tiwala mo sa sarili, at syempre yung mastery mo doon sa product. Okay, so maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli. God bless you.